Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, ako muli si Adrian Benes ang batchlet ng aking daily devotion. At iaari pag-uusapan natin ay afraid but empowered ang Gideon. Ang tatabal verse naman sa Judges chapter 6, sasabi sa ating scripture ng araw, "The Lord is with you, mighty warrior." Ito ay sa Judges chapter 6 verse 12. Sa Judges chapter 6 mga kapatid, ay makita natin na ang isang panahon kung saan ang Israel ay muling nahulog sa kasalanan. Dahil dito, pinayagan ng Diyos na sila ay maapi ng mga Midianites. Tuwing magtatanim ang Israel, darating ang mga Midianites upang kunin ang kanilang pagkain at ari-arian. Dahil sa takot ang mga Israelite ay nagtago sa mga bundok at kuweba. Sa gitna ng kahirapan mga kapatid, tinawag ng Diyos ang isang tao na hindi mukhang bayani at ay si Gideon. Ang nakakagulat ay kung saan siya nakita ng anghel ng Panginoon. Hindi siya nasa battlefield, hindi siya naglilid ng hukbo. Siya ay nagtatago habang nagigiik ng trigo sa isang wine press upang hindi makita ng mga Midianites. At doon sinabi ng Diyos sa kanya, "The Lord is with you, mighty warrior." Una mga kapatid, God sees you who you can become. Samantalang tao mga kapatid, si Gideon ay takot, nagdududa at hindi confident. Pero sa mata ng Diyos mga kapatid, siya ay isang mighty warrior. Minsan, mas nakikita ka ng Diyos ang potensyal ng isang tao kaysa sa nakikita natin sa sarili natin. Nakikita niya ang hindi lang kung sino tayo ngayon, kundi sino tayo kapag siya ang kumilos sa buhay natin. Pangalawa, fear does not disqualify you. Nakausapin ng Diyos si Gideon mga kapatid, hindi siya agad naging matapang. Sa katayan ito ay marami siyang natanong. "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all this happened to us?" Ito ay sa Judges chapter 6 verse 13. Ang tanong na ito mga kapatid ay nagpapakita ng kanyang confusion at doubt, pero hindi siya pinagalitan ng Diyos dahil dito. Ang mahalaga hindi kung wala kang takot. Ang mahalaga ay sumusunod ka kahit may takot. Marami tao kasi mga kapatid, inisip na kailangan muna nilang maging confident bago gamitin ng Diyos. Pero sa kwento ni Gideon, baliw na ginagamit ng Diyos ang mga taong takot na, pero handang magtiwala sa Kanya. Pangatlo, God's power is greater than your weakness. Nang sabihin ng Diyos kay Gideon na ililigtas niya ang Israel, ay nagduda siya ulit. "My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." Ito ay sa Judges chapter 6 verse 15. Pero sumagot ang Diyos mga kapatid, "I will be with you," ay sa Judges chapter 6 verse 16. Ito ang pinakamahalagang pangako mga kapatid. Hindi sinabi ng Diyos na magiging malakas si Gideon dahil sa sarili niyang kakayahan. Ang tagumpay ay darating dahil kasama niya ang Diyos. Kapag ang Diyos ang kasama natin, kahit ang pinakamahina ay maaaring maging instrumento ng tagumpay. Kaya mga kapatid, yung nagtatapos sa aking daily devotion, maraming salamat sa panonood.